Base kay JJ Redick, nilagay niya si Reeves at Luka sa indefinitely dahil ayaw nga raw na nitong tanungin pa siya about sa kondisyon nitong si Luka at Reeves pagpasok ng playoffs. Kaya ang posibilidad lang ng indefinitely na sinabi ni Redick, it's either na mapaaga o mas matagal pa ang pagbabalik nila sa lineup. Parang mas gusto rin kasi talaga ni Redick na mag-focus sa team kesa isipin pa yung kondisyon ni Luka at Reeves at kung kailan to makakabalik. Makakagulo lang rin kasi sa kanila yung media at interviewer, lalo na sa stretch nila sa first round. Based kasi sa report, possible 10 days ang maging recovery timeline ni Luka ngayon since bumalik yan sa LA para sa evaluation niya. Kaya possible na Game 3 series makabalik na itong si Luka, lalo na kung mas magiging maayos ang kondisyon niya sa Game 3 ng series. Mangyayari yan mismo sa home court ng Houston Rockets. 1 to 2 games kasi hawak ng Lakers ang home court. Yan din yung pagkakataon nga raw nila. Kung mai-split nila sa 2 games na yan, mas papabor nga raw sa Lakers, lalo na kung tuloy ang balik ni Luka sa Game 3 dahil si Luka merong 2 wins record ngayong season sa home court pa mismo ng Rockets. Kaya maswerte pa rin nga raw talaga ang Lakers kung mangyari yung bagay na yan. Yung lagay naman ni Reeves, halos same day ang return date kay Luka. Pwedeng Game 3 din makabalik ito sa lineup. Kung makikitang maayos ang recovery niya sa oblique injury, pwedeng ma-extend nga raw kasi depende sa lagay dahil yung injury ni Reeves hindi nga raw pwedeng pilitin, lalo't isang siko sa Reeves, panibagong injury na naman yan, pwedeng maging fractured pa. Ang pinaka-importante dito, makabalik nga raw si Luka. Yan yung pinakamalaking threat sa Houston Rockets dahil si Luka halos merong 40 plus points per game kapag katapat ang Rockets. Kaya hindi na lang si Durant ang magiging elite scorer at high usage sa series. Kaya kung makakabalik si Luka, magiging delikado pa bigla sa series na to ang Rockets. Ngayon, halos 14% lang ang chance ng Lakers kontra Rockets dahil walang Luka at Reeves. Possible bumaliktad yan kahit si Luka nga lang ang makabalik. Parang planado na rin kasi talaga eh. Kailangan nilang manalo sa 2 game na mangyayari sa home court nila. Pwede split pa nga eh dahil papabor sa kanila ang series sa oras na bumalik si Luka sa Game 3 kahit nasa home court pa yan ng Houston Rockets. Dahil mas healthy si Luka, walang consistent defender ang Rockets na kayang bantayan nga raw si Luka. Halos masweep kasi ng Lakers itong Rockets sa regular season. Halos nag-average si Luka dyan ng 33.7 assists, 50% sa field. Sa 2 games pa lang sa mismong home court pa ng Houston Rockets sila tinalo ng 2 magkasunod ng Lakers. Kaya based sa mga analyst, si Luka ang pinaka-threat sa series na to at maglalagay pa sa alanganin para sa Rockets sa oras na bumalik to sa Game 3. 2 games ang magiging survival para sa Lakers kaya importante ang Game 1 and 2 sa home nila para makasurvive sa series habang si LeBron muna ang magiging primary scorer at leader ng opensa. Kaya si LeBron ngayon ang magdidigta sa first 2 games nila sa series na to. Rivalry ni LeBron at Durant talaga ang inaabangan dyan eh. Ito mismo yung ika-4 na playoffs meeting nila at possible nga raw ito na ang huli depende sa magiging retirement decision ng mga to. Kaya para kay Durant, hindi nga lang raw basta series game ang mangyayari. Legacy moment na nga raw to para sa mga fans din. Si Durant ang high scorer sa Rockets, hindi nakadepende sa kanya rin ang team offense. Marami rin silang option. Pero alam mismo ni Durant na kailangan nga raw niya na mag-focus para manalo. Hindi na nga lang raw para sa personal rivalry nila ni LeBron. Sa regular season kasi nahirapan si Durant laban dito sa Lakers. Mataas ang turnovers niya sa last 2 games matchup nila at yan mismo yung isa sa nagiging dahilan kung bakit nadodomina nga raw sila. Based sa report, kahit superstar scorer si KD, kapag na-pressure nga raw yan, nawawala ang tamang rhythm niya, napipilitan siyang magdesisyon ng mali. Mas maraming turnover ang nakocommit niya. Ang Lakers mas aggressive sa depensa na ginagawa sa kanya, gumagamit sila ng double team at trapping defense para lang pigilan si Durant. Kaya ang resulta, napipilitan nga raw to mag-turnover at gumawa ng risky plays. Napatunayan nga mismo yan sa isang game. Nagkaroon si Durant ng maraming turnover sa second half pa lang at inamin pa niya mismo na siya yung dahilan nga raw ng pagkatalo nila sa split game kontra Lakers. Kaya kung magagawa pa rin nga raw ng Lakers yung ganyang sistema sa depensa kontra dito kay KD, pwedeng mapigilan nila at gawing inefficient to sa series game. Kaya inaasahan ng Lakers dyan itong si Marcus Smart na maglilid sa team defense nila. Playmaker support kay LeBron. Pwedeng si Jake LaRavia
nila Bando magamit rin sa rotation lalo't kailangan nila ng elite defender para sa mga guard forward ng Rockets. Malinaw na sinabi ni Redick, dalawang bagay nga raw ang kailangan nila para makapagsabayan sa Houston Rockets. Hindi nila kayang sabayan sa team offense yung mga to. Rebounding at turnovers nga raw, yan yung malaking factor sa winning games nila. Wala siyang direktang player na binanggit dyan pero malinaw na trabaho kasi yan nitong si Ayton na una niyang kinall out dahil nga sa struggle sa pagsalo ng bola na nauuwi sa turnover sa ilalim. Yan yung problema. Dahil based sa analysis, hindi nga raw kayang i-out talent ng Lakers ang Rockets. Mas malalim at mas kompleto ang lineup ng mga to sa playoffs. Kaya kailangan manalo ang Lakers sa effort at disiplina nga raw. Kailangan nilang maging consistent sa buong 48 minutes ng game. Dahil kapag mas maraming turnover silang nagawa at hindi nila napigilan si Durant, kayang mag-capitalize nga raw niyan sa buong game. Lalo na't walang isang elite scorer tulad ni Luka na kayang tumapat sa efficiency ni KD. Ayaw rin mismo ni Redick na si LeBron lang ang magdadala ng bola. Kailangan nga raw ng involvement ng ibang mga role player dahil ma-overwork itong si LeBron. Gusto niyang i-distribute ang playmaking gumamit ng iba't ibang offensive sets. Sinabi niya na may ibang option ang team, hindi lang isolation kay LeBron. Yan yung pinupunto ni Redick.